Alam mo ba na bago pa man mag-umaga, iniisip ka na niya? Bago ka pa magbukas ng mata, hawak ka na niya. Sinabi ng Panginoon sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano na nasa isip ko para sa inyo, mga planong magpapabuti sa inyo at hindi magpapahirap, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Huda, ngunit bakit parang mabigat pa rin ang iyong dibdib? Bakit parang hindi mo pa rin nakikita ang solusyon sa iyong problema? Bakit parang tahimik pa rin ang Diyos? Kapatid, naririnig ka niya. Sa awit 34:17, sinasabi, sumasakit ang matuwid at naririnig sila ng Panginoon. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang mga kaguluhan. Sa loob lamang ng panalangin ito, makikita mo kung paano tumutugon ang Diyos. Hindi ito simpleng panalangin. Ito ay panalangin na may kapangyarihan na magpagaling sa iyong isip, magbigay ng kapayapaan sa iyong puso, at magsimula ng bagong linggo kasama ang Panginoon. Kaya tanong ko sa iyo ngayong araw, handa ka na bang makinig sa tinig ng Diyos na gustong magsalita sa iyo ngayong linggo? Manatili ka, makinig, sapagkat ang Diyos ay may ibig sabihin at ito ay para sa iyo. Magsimula natin ang linggong ito sa panalangin. Minamahal kong kapatid, sa pagsisimula ng linggong ito, nais ng Panginoong Hesus na malaman mo na nakikinig siya sa bawat panalangin na lumalabas mula sa iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagsubok, sapagkat ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay nasa tabi mo ngayon, handa kang gabayan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa sandaling ito ng panalangin, hayaan mong ang kanyang presensya ay pumasok sa kaibuturan ng iyong kaluluwa upang maranasan mo ang walang hanggang pag-ibig na inihahain niya para sa iyo. Alalahanin ang mga salita ng Panginoon sa awit 30:18. Malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga durog ang espiritu. Ito ang katotohanan na dapat mong kapitin ngayong araw. Ang Diyos ay hindi kailanman tumalikod sa kanyang mga anak. Panginoong Hesus, sa umaga ng linggong ito, ako ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya na may buong pagtitiwala at pananampalataya. Alam kong naririnig mo ang bawat daing ng aking puso, ang bawat luha na pumapatak mula sa aking mga mata, at ang bawat panalangin na hindi ko kayang bigkasin dahil sa kalungkutan. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng tao, nakaririnig ng mga sigaw na walang tunog, at nakauunawa ng mga damdam na hindi masabi. Kaya ngayon, aking inialay sa iyo ang buong linggo na ito, ang lahat ng aking gawain, ang lahat ng aking pagsubok, at ang lahat ng aking pag-asa. Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan sa mundo at hayaan mong ang iyong kalooban ay mangyari sa aking buhay. Mahal kong anak, sa linggong ito, ibig kong sabihin sa iyo, may mensahe ako para sa iyo ngayon. Nakita ko ang iyong pagod, ang iyong pagdurusa, at ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa sobrang alalahanin. Ngunit marinig mo ang aking tinig na nagsasabi, huwag kang matakot sapagkat ako ay nasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Isaias 41:10. Hindi kita iiwan kahit kailan at hindi kita pababayaan sa gitna ng iyong pakikibaka. Ang linggong ito ay magiging simula ng mga bagong pagpapala sa iyong buhay sapagkat narinig ko na ang iyong panalangin at tutugon ako sa tamang panahon. Magtiwala ka lamang sapagkat kumikilos ako para sa iyong kabutihan.
Ama naming makapangyarihan, ako ay nananalangin ngayong araw para sa lahat ng nangangailangan ng iyong tulong. Para sa mga walang trabaho, bigyan mo sila ng oportunidad na maglingkod at kumita ng tapat. Para sa mga may sakit, damhin mo ang kanilang karamdaman at gawing buo ang kanilang katawan at espiritu. Para sa mga nag-iisa at nalulumbay, ipakita mo sa kanila na ikaw ay laging nandyan, handang yakapin sila sa iyong walang hanggang pag-ibig. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo at ang linggong ito ay magiging patunay ng iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa na naniniwala. Ipahayag mo ang iyong himala upang lahat ay makilala ang iyong pangalan at sambahin ka ng may buong puso. Kapatid, makinig sa tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo ngayon. Anak ko, alam ko ang bawat pangangailangan mo bago pa man ito lumabas sa iyong mga labi. Nakikita ko kung paano ka nagsusumikap araw-araw upang pakainin ang iyong pamilya, bayaran ang iyong mga utang, at bumangon mula sa iyong mga pagkakamali. Ang Panginoon ay nagsasabi na sa linggong ito, magbubukas siya ng mga pintuan na matagal nang nakapikit. Darating ang trabahong hinihintay mo, makakatanggap ka ng tulong na hindi mo inasahan, at makikita mo ang kanyang kamay na gumagawa sa mga imposibleng bagay. Huwag kang titigil sa panalangin, sapagkat ang panalangin mo ay umaabot sa langit at ang Diyos ay handang sagutin ito. Diyos ko, sa ngalan ni Jesus, ako ay humihingi ng kagalingan para sa lahat ng may sakit sa katawan at sa isipan. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang tanging may kapangyarihan na gumaling ng anumang karamdaman. Damhin mo ang mga taong nahihirapan sa kanser, sa sakit ng puso, sa diabetes at sa iba pang sakit na sumisira sa kanilang buhay. Ibigay mo sa kanila ang lakas na magpatuloy, ang pag-asa na hindi mawawala, at ang himala ng paggaling na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Hawakan mo ang kanilang kamay habang sila ay dumadaan sa madilim na kabanata ng kanilang buhay at ipakita mo sa kanila na ikaw ay totoo at buhay na Diyos na nag-aalaga sa bawat isa. Minamahal na kapatid, ang Panginoon ay nais na malaman mo na ang solusyon sa iyong problema ay hindi nakatagpo sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng panalangin. Sa linggong ito, magsimula ka sa Diyos bago ka magsimula sa iyong trabaho, sa iyong negosyo o sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bigyang prioridad ang oras para sa Kanya at makikita mo kung paano niya gagawing simple ang mga komplikadong bagay sa iyong buhay. Sabi ng Panginoon sa Mateo 7:33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran nito, at ang lahat ng ito ay idadagdag sa inyo. Ito ang pangako na hindi kailanman nabibigo. Kapag inilagay mo ang Diyos sa unahan, lahat ng kailangan mo ay darating sa tamang oras. Panginoong mahal, ako ay nanalangin para sa mga pamilyang wasak at nahahati. Maraming tahanan ngayon ang puno ng alitan, galit at hindi pagkakaunawaan. Ngunit naniniwala ako na ang iyong pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang hidwaan. Ibalik mo, Panginoon, ang pagmamahalan sa loob ng bawat pamilya. Pagalingin mo ang mga pusong sugatan, patawarin ang mga taong may sala, at ibalik ang kapayapaan sa mga tahanang nawalan ng liwanag. Gawing matatag ang mga mag-asawa, bigyan ng karunungan ang mga magulang, at protektahan ang mga anak mula sa masasamang impluensya. Naway ang linggong ito ay maging simula ng pagbabago at muling pagkakaisa ng mga pamilyang ito.
Anak ko, nais kong sabihin sa iyo ngayon, hindi nasasayang ang iyong sakripisyo, hindi nakakalimutan ang iyong mga luha, at hindi walang kabuluhan ang iyong paghihirap. Lahat ng iyong pinagdaanan ay nakikita ko at may plano akong nakahanda para sa iyo na higit pa sa iyong inisip. Sa linggong ito, ihahanda ko ang daan para sa iyong tagumpay. Bubuksan ko ang mga oportunidad na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng buhay at ibibigay ko sa iyo ang lakas na patuloy na lumakad kahit mahirap ang daan. Magtiwala ka lamang sapagkat ako ay tapat sa aking mga pangako at hindi kita bibiguin. Diyos ng himala, ako ay nananalangin para sa mga taong naliligaw at walang direksyon sa buhay. Maraming tao ngayon ang nalilito kung saan dapat magsimula, kung ano ang tamang desisyon at kung paano muling bumangon mula sa pagkabigo. Gabayan mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo sila ng karunungan upang makilala ang iyong kalooban, ng tapang upang sundin ito, at ng pananampalataya upang maniwala na mayroon kang plano para sa kanila. Alisin mo ang takot at pag-aalinlangan sa kanilang puso at palitan ito ng sigasig at determinasyon na magpatuloy. Naway sa linggong ito, makahanap sila ng sagot sa iyo. Kapatid, pakinggan mo ang mga salitang ito ng pag-asa. May darating na himala sa iyong buhay. Hindi ito basta pangako ng tao, kundi pangako ng Diyos na buhay at totoo. Ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo ngayon at sinasabi, nakahanda ko na ang iyong sagot. Naghihintay lamang ako ng tamang oras upang ibigay ito sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa kahit parang walang nangyayari. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng eksena, inaayos ang lahat ng bagay para sa iyong kabutihan. Magtiwala ka sapagkat ang panalangin mo ay hindi nahulog sa hangin. Umaabot ito sa trono ng Diyos at siguradong may tugon na paparating. Ama namin sa langit, ako ay nanalangin para sa mga taong nalulubog sa utang at kahirapan. Alam ko, Panginoon, na hindi mo ninais na magdusa ang iyong mga anak sa gutom at pangangailangan. Kaya ngayon, ako ay humihiling ng iyong supernatural na tulong para sa kanila. Magbukas ka ng mga oportunidad para kumita, magpadala ka ng mga taong tutulong sa kanila at gawing daan upang sila ay makalabas sa kahirapang ito. Bigyan mo sila ng karunungan sa pamamahala ng salapi, ng disiplina upang magtipid, at ng pananampalataya na magtiwala sa iyo kahit sa pinakamahirap na panahon. Naway ang linggong ito ay magdala ng financial breakthrough sa buhay nila. Minamahal na anak ng Diyos, tandaan mo ito, ang Panginoon ay hindi gumagawa ng kaunti kundi sagana. Kapag siya ay gumagawa, umaapaw ang pagpapala, umiikli ang paghihintay at umaabot sa hindi mo inasahan. Sa linggong ito, maghanda ka na tanggapin ang mga biyayang paparating. Maghanda ng iyong puso, ng iyong isipan at ng iyong buhay upang maging handang tumanggap ng mga himala ng Diyos. Huwag kang mag-alangan sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay hindi hihinto hanggang sa matapos ito. Ito ang kanyang pangako at tapat siya sa lahat ng kanyang sinabi. Panginoong Jesus, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin na ito, ako ay nagpapasalamat na para sa lahat ng ginawa mo na at para sa lahat ng gagawin mo pa. Salamat sa iyong walang sawang pag-ibig, sa iyong walang hanggang awa, at sa iyong tapat na pangako na hindi mo kami pababayaan. Habang nagsisimula ang linggong ito, naway ang bawat isa na nakinig ay makaramdam ng iyong presensya at makakita ng iyong gawa sa kanilang buhay.
Ipagpatuloy mo ang aming paglalakbay kasama mo at gabayan mo kami tungo sa tagumpay at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung nakarating ka hanggang dito sa panalangin na ito, alam kong hindi aksidente ang lahat. Ginabayan ka ng Panginoon upang marinig ang mga salitang ito, upang makaramdam ng kanyang presensya at upang mapagtanto na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ngayong sandaling ito, nais kong hilingin sa iyo na maging bahagi ng misyong ito, na magpalaganap ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panalangin sa buong mundo. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, kung naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, kung nabigyan ka ng pag-asa at lakas, hinihiling ko sa iyo na pindutin ng pindutan ng guste o like sa video na ito. Hindi ito simpleng pindot lamang, kapatid. Ito ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya, isang pagkilala na ang Diyos ay totoo at gumagawa sa iyong buhay. Sa bawat pindot na iyan, tumutulong ka na makarating ang panalangin ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa, sa mga pusong wasak, sa mga taong nalulumbay, at sa mga nawawalan na ng pananampalataya. Ang iyong simpleng kilos ay maaring maging daan upang makarating ang mensahe ng Diyos sa isang taong handang sumuko na, sa isang pamilyang nahahati, o sa isang kaluluwa na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kapatid, hinihikayat din kita na ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga grupo sa social media, at kahit kanino mong nais na makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Huwag mong itago ang biyayang natanggap mo, sapagkat ang panalangin ay hindi dapat manatiling nakakulong sa iyong puso lamang. Dapat itong kumalat tulad ng apoy na nag-aalab, tulad ng liwanag na tumatagos sa kadiliman, at tulad ng pag-ibig ng Diyos na walang hangganan at walang kondisyon. Kapag ibinahagi mo ang panalangin ito, hindi mo alam kung gaano karaming buhay ang mababago, kung gaano karaming puso ang mapapagaling, at kung gaano karaming kaluluwa ang maliligtas. Ikaw ay ginagamit ng Panginoon bilang instrumento ng kanyang biyaya, kaya huwag kang magatubiling magbahagi ng kanyang salita. Ang bawat pag-share mo ay isang panalangin rin para sa iba, isang pagpapakita ng malasakit at isang pagsaksi sa kadakilaan ng ating Diyos. Nais ko rin na anyayahan ka na mag-iwan ng iyong mga kahilingan sa panalangin dito sa comment section. Alam ko na meron kang mga dalang pasanin, mga alalahanin, at mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa kahit sino. Ngunit dito, sa espasyo ng panalangin na ito, malaya kang magsalita, malaya kang humingi ng tulong, at malaya kang magtiwala na maririnig ka ng Panginoon. Isulat mo ang iyong panalangin, ibahagi mo ang iyong damdamin, at maniwala ka na ang Diyos ay tumutugon sa bawat sigaw ng iyong puso. Maaari mo ring isulat ang mga salitang ito bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Panginoon, sa umaga na ito ay humihingi ako ng himala, o naniniwala ako na maririnig mo ako, Panginoon, at tutugon ka sa tamang panahon. Ang iyong mga salita ay hindi lamang magiging komento, kundi magiging panalangin na umaangat sa langit, at naniniwala ako na ang Diyos ay makikita ang bawat isa sa mga ito at tutugon ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang perpektong oras. Kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, hinihikayat kita na mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng mga bagong panalangin at mensahe mula sa Panginoon. Ang channel na ito
ay hindi lamang isang ordinaryong channel sa YouTube, kapatid. Ito ay isang spiritual refuge, isang tulda ng panalangin na laging bukas para sa lahat ng nangangailangan ng kapayapaan, ng pag-asa at ng pag-ibig ng Diyos. Dito, walang pinipili, walang tinatanggihan at walang itinataboy. Lahat ay tinatanggap ng buong puso sapagkat ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Walang diskriminasyon, walang kondisyon at walang hanggan. Sa bawat umaga, sa bawat gabi at sa bawat sandali na kailangan mo ng panalangin, nandito kami upang samahan ka, upang ipanalangin ka at upang ipaalala sa iyo na ang Diyos ay totoo at hindi ka niya kailanman iiwan. Kaya maging bahagi ng pamilyang ito ng komunidad ng mga mananampalataya na nagsasama-sama upang magdasal, magmahalan at magsuportahan sa isa't isa sa pangalan ng Panginoon. Kapatid, bago tayo magtapos, nais kong ipaalam sa iyo na ang panalangin na ito ay hindi nagtatapos dito. Ang epekto nito ay patuloy na magpapatuloy sa iyong buhay, sa iyong mga araw at sa iyong mga desisyon. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ngayong araw ay hindi hihinto hanggang sa matapos ito. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako at kung ano ang sinabi niya, ito ay mangyayari. Huwag kang mawalan ng pag-asa kahit parang wala pang nakikitang pagbabago. Ang Diyos ay gumagawa sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Inaayos ang mga pangyayari sa likod ng eksena at naghahanda ng mga himala na lampas sa iyong inaasahan. Magtiwala ka lamang, magtiwala ka ng buong puso at magtiwala ka ng walang pag-aalinlangan. Ang Panginoon ay hindi nagbibiro sa kanyang mga salita at kapag siya ay nangako, sigurado kang tutuparin niya ito sa tamang panahon. Ngayon, sama-sama nating ipanalangin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesus, ang Ama namin, at ang panalangin kay Maria, ang ina ng ating tagapagligtas. Hayaan nating ang mga panalangin ito ay maging pagbubuklod natin sa buong simbahan, sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo, at sa Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hangganan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Minamahal kong kapatid, narito tayo at nandito tayo, palaging nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang channel na ito ay patuloy na magiging tahanan ng panalangin, ng pag-asa, at ng pagmamahal ng Diyos. Bumalik ka, makinig ka, at magdasal ka kasama namin, sapagkat ang Panginoon ay laging naghihintay sa iyo na may bukas na bisig. Pagpalain ka ng Diyos, protektahan ka niya, at gabayan ka niya sa bawat hakbang ng iyong buhay. Sa ngalan ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Amen.